Kapag hindi mo tinuloy ang impeachment naman, Oh. oo, at mga makasurvive dito si VP Sara, Ayan na. Uy, oo, medyo kung ako, kakabahan ako. kung ako'y Lalo pa, kita nyo iiwan naman, mo. dami pa ring supporters talaga. Ha? Oo. Ba't ka kakabahan? Kung ako, medyo, Sino ikaw? hindi naman ako Hindi ako kakabahan. Hindi ako kasali dyan sa mga, di ba? Hindi ka Nagpasimu-simuno niyan. Ha? Oo. Ng panahon, nakikinig na po sa atin, si Leonardo Montemayor, panahon ito ni Pangulong Gloria Arroyo, naging secretary ng DA, no? And then, yung mga nauna pa sa kanya, panahon ni Cory Aquino, ni President Cory, yung issue noon, infrastructure, farm-to-market roads, suporta sa agrikultura, it's the same issue pa rin ngayon Although, hindi may tatanggi, may mga bago naman ngayon na ibibigay pong tulong ang gobyerno. I mean, hindi sa wala, di ba? Meron at meron po naman yan. Yes. Mag-isa nagdaang administrasyon, lagi namang meron, pero lagi din kulang. Hindi ba? Unfortunately nga, sa loob ng 6 na taon, nakakatatlong taon na po ang pamahalaang Marcos, mukhang tingin natin na baka walang maging dent dito kasi nga nagtatlong taong ka na dito sa panunungkulan, pero sinasabi po ni Leonardo Montemayor yung basic na lang natin patubig although nagkukumahog sila dito nga sa mga irrigation projects, no? At doon pa sa pangangailangan ng mga rice farmers, lalo na yung subsidiya sa pataba kasi ito ang mataas na cost of production yung development po doon sa mga organic fertilizer na sinasabi niya. Mga kapatid, ang pinupunto po ni Leonardo Montemayor dito ay doon pa rin sa basic at basic. Palakasin yung production ng lokal na palay. Dahil yan ang lulutas sa ating problema sa importasyon at self-sufficiency po sa usapin ng bigas, mga kapatid. Alright, so, Big Boy, pakibabasa mo na lang kaunti. Iyan, okay. Ngayon, subsidiya. Dito po sa presyuhan ng bigas. Sinasabi niya, maganda rin nga ito pagkakataon para po masolusyonan na yung problema ng overstocking ng palay at ng bigas sa mga NFA warehouses. Na matagal ng problema. So habang nabigyan ng solusyon yun, meron ka ding naibigay na tulong para sa mga consumers. Pero yun nga lang po, no? Yung klaro, na sa pagkikwenta po ng iba, pati ng sinag nga more or less dito, mga nasa 15, 16 o 17 pesos per kilo ang subsidy mo sa bawat kilo ng bigas na ibebenta ng NFA. Okay, so nga, ang tanong dito, saan nila kukunin ang pera? NFA, kasi nga NFA bumibili, palugi. Magkano ang pera ng NFA na natitira sa buong taon na ito? At hanggang kailan nga ito kakayanin kung sakasakali dahil ang binabanggit ng DA hanggang 2028 daw ito na programa. So doon pa lamang po sa binabanggit ni Leone, sa Visayas area pa lang, ay ilang bilyon na sa maiksi lamang na haba ng panahon. Sa budget pa lang ng DA ngayon pong taon, mga kapatid. Alam niyo kung gaano kaliit. Magkano? Sa 2025 BICAM report, it's only 124.437 billion as a department. 124.437 billion. Ito ho yung pambansang budget mismo ng DA. Barya ito doon sa isiningit lamang nila sa BICAM na dagdag para po sa 188 billion yung idinagdag doon sa DPWH budget ba? At maliban doon sa mga ayu-ayuda. Di po ba? Kaya at the end of the day dito, ewan ko lang kung dito po sa 2026 budget, kung paano magiging diskarte po ng Pangulong Junior sa budget po ng DA. Kasi kung sakasakali po na ganito pa rin ang mangyayari dito, wala na. Huwag tayong umasa na magkakaroon sila ng malaking accomplishment sa usapin po ng agrikultura dahil malamang sino man pong susunod na presidente po by next term
yan pa rin pag-uusapan natin. Ito na naman ang ipapangako. Ito pa rin pag-uusapan natin. Sure Yeah, yan. oh. Kasi nga hanggat bumabiyahe ka papunta ng norte o papunta po ng Kabisayaan at nakikita mo nagbibilad ng palay sa kalsada ang mga magsasaka, yan ang palatandaan na wala silang gamit. At madami yan. Ang tawag nila dyan, solar dryer. Nung una kasi, di ba, nung bata-bata ka pa, solar dryer parang high-tech. Yung pala, ibinibilad sa araw sa mga kalsada yung palay Para nila. matuyo. Para matuyo. Nagbigay ng solar dryer, yung pala isang latag ng semento, bilaran ng bigas. Maliit lang naman yon. So, doon sila sa kalsada. So hanggat nakikita mo at dinadaanan mo sa mga kalsada na nagbibilad ng palay sa kalsada mga magsasaka, yan ang palatandaan ng kakulangan ng gobyerno sa pagbibigay po ng ayuda sa ating pong mga rice farmers. Think about it. Baka gawan na naman siguro natin to ng isa pang edisyon. Opo, nang think about itong isyong ito mga kapatid dahil nga sa paulit-ulit na lang. Anyway, so, abangan natin kung kailan po ito magsisimula, baby girl. Oo, sabi nila next week daw probably. Region 6, 7, and 8 ang nakikita ko dito. Diyan po sa Visayas. 20 pesos per kilong bigas. Aasahan na nga daw po na maibebenta dyan sa area na iyan hanggang 2028. Yan ang plano nila. Yun daw ang direktiba ng Pangulong Marcos Jr. Pero di ba mas masarap, tama yung sinasabi mo mas masarap pakinggan kung magiging legacy to ni Marcos Jr. Yung bago siya alis sa pwesto sa 2028, yung bago siya mapalitan, na hindi na problema ng farmers. Tatlong taon na lang sila. Kaya pa ba? Kaya pa ba? Well, sabi nga, hanggat may buhay, may pag-asa. At alam nila yan. Di ba, na binigyan ka ng second chance, dapat pag umalis ka sa pwesto, ang iisipin ng taong bayan, yung legacy na iniwan mo. Yun na nga. At hindi mo ipinahiya, di ba, ang inyong angkan. Correct. Sa pagbibigay ng pagkakataon, second chance sa mga Pilipino. Dahil ang pamilyang Marcos, alam po naman ang pinagdaanan kung gaano po kung nasira man ang tamang term doon sa pangalan nila. Ngayon pa lang, ito na yung sitwasyon natin dito po sa Bangayan, sa politika at hindi pa tapos to kasi pagkatapos ng eleksyon may paparating pang panibagong bakbakan. Ito po yung impeachment na baka nakakaligtaan po ninyo nahaharapin ng Vice Presidente kung matutuloy ang impeachment. Hindi natin sure kung kailan. Hindi naman forthwith masyado ang forthwith sa kanila, hindi yung impeachment. Forthwith, vacation, proceed. Kapag hindi mo tinuloy ang impeachment naman, at mga makasurvive dito si VP Sara. Ay, naku. Ayan na. Uy, medyo kung ako, kakabahan ako. Kung ako'y Lalo pa, kita nyo naman, mo. dami pa ring supporters talaga. Ha? Oo. Anong ba't ka kakabahan? Kung ako, medyo... Sino ikaw? Hindi naman ako Hindi ako kakabahan. Hindi ako kasali dyan sa mga, di ba? Hindi ka Nagpasimu-simuno niyan. Ha? Oo. Grabe yung background music ni ni Big Boy para talagang Suspense. revenge. Pagbabalik. Pagtitinuloy. Hindi, pag tinuloy nila, paano ka, makakasiguro ka ba sa conviction? Yun na nga, pag tinuloy nyo, saan magtatapos? Yun. Yun na. Kasi kung gusto mo ma-echapera talaga siya, sa usapin po ng 28 presidential election, dapat ma-convict mo at ma-disqualify mo to hold public office. Naku, talaga? Oo. Wala nang pinag-uusapan ditong ebidensya o ano man. Tsaka natin pag-usapan yan. Pag nandiyan na yan. Hindi nga natin sure kung kailan mag-uumpisa. Oo nga. Kasi yan ang Well, anyway, lahat naman to may politika. Ay,